Noong September taong 2018, natagpuan ang bangkay ng 18 years old na si Sarah Thompson sa kakahuyan sa likod ng kanilang tahanan sa Millbrook, malapit sa Hartford, Connecticut. Ang investigador mula sa Hartford Police Department ang itinalaga sa kaso. Si Sarah ay lumaki kasama ang kanyang ina na si Amanda Thompson at may hilig sa sining at panitikan. Gayunpaman nang mag-asawa si Amanda muli kay Robert, naging magulo ang relasyon ni Sarah sa kanyang stepfather. Kilala si Sarah sa kanyang kabaitan at pangarap na maging investigador na mamamahayag. Ang kanyang malagim na pagkamatay ay nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang pamilya at komunidad. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at kung gusto niyo ng mga ganitong video. Si Sarah ay may komplikadong relasyon sa kanyang ina na nagbago nang dumating si Robert sa kanilang buhay. Bilang iisang anak, naging sentro ng atensyon si Sarah. Ngunit naramdaman niyang inuna ni Amanda ang bagong asawa kaysa sa kanilang ugnayan. Ito ang nagdulot ng pagtatalo at emosyonal na distansya. Sa mga buwan bago ang trahedya, naging mas lumayo ang loob ni Sarah sa kanyang ina. Madalas nag-iisa sa kanyang kwarto o nag-i-explora sa kagubatan. Ang kanyang mga likhang sining ay nagkaroon ng mas madilim na tema at naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Kahit na nag-aalala ang kaibigang si Emily, itinataboy ni Sarah ang mga alalahanin. Si Robert Wilson, isang matagumpay na tagapayo sa pananalapi. Kilala siya bilang kaakit-akit at respetadong tao sa komunidad at aktibo sa lokal na Chamber of Commerce at nagtuturo ng soccer sa mga kabataan. Nakilala niya si Amanda noong 2012 sa isang charity event at mabilis silang nagpakasal. Kahit na tila perpektong asawa at ama, may madilim na sikreto si Robert na may karelasyon kay Elena Gonzalez na asawa ng kanyang kaibigan na si David. Ang relasyong ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan na pinaniniwalaan niyang wala sa kanyang kasal. Dahil dito, naging bihasa si Robert sa pagsisinungaling at pagmanipula upang mapanatili ang kanyang dalawang karelasyon. Habang lumalaki si Sarah, lalong naging hindi komportable si Robert sa kanyang paligid, takot na mabunyag ang kanyang pagtataksil. Umiwas siya sa mga pamilyang okasyon at gumawa ng mga dahilan upang iwasan ng anak. Sa kabila ng kanyang mga aksyon, kilala si Robert sa kanyang kaakit-akit na katangian sa mga kaibigan at kasamahan, si David Gonzalez. Sa kabilang banda, ay isang tunay at mapagbigay na tao, walang kaalam-alam sa pagtataksil ni Robert at laging nagsasalita ng mataas sa kanya bilang isang espesyal na kapitbahay at kaibigan. May tiwala ang mga kliyente kay Robert na nagpahirap sa mga tao na paniwalaan ang kanyang posibleng pagkakasala. Si Robert Wilson, kilala sa kanyang tiwala sa sarili at tagumpay, ay nagtatago ng malalim na kalungkutan sa likod ng kanyang maayos na panlabas na anyo. Napansin ng kanyang assistant at matagal ng kaibigan na si Mark Stevens ang pagtaas ng iritabilidad at pagkagambala ni Robert ilang buwan bago ang pagkamatay ni Sarah. Noong September 15, 2018, natagpuan ng isang jogger ang katawan ni Sarah Thompson sa kagubatan sa likod ng tirahan ng mga Wilson, bahagyang natatabunan ng mga dahon at sanga. Si Detective Carter, kilala sa kanyang masusing at mapanlikhang pamamaraan, ang namuno sa investigasyon. Ang katawan ni Sarah ay nagpapakita ng mga senyales ng marahas na pakikipaglaban. May mga pasa sa katawan, mga sugat na nagsisilbing depensa, at isang malubhang sugat sa kanyang lalamunan na malamang sanhi ng isang serrated na kutsilyo. Ang nawawalang kamera, may mga marka ng paghila, at nagalaw na mga halaman ay nagpatunay na ang katawan ay inilipat. Ang paggahasa at pang-aabuso ay nagturo sa isang personal na motibo na nagpapahiwatig ng isang krimen na dala ng matinding damdamin. Ang pagpatay ay yumanig sa dati itahimik na komunidad ng Millbrook na nagdulot ng takot at mas pinahigpit na seguridad. Si Detective Carter, isang batikang investigador, ay humarap sa isang malaking hamon. Sa unang 2 araw ng investigasyon, isinagawa ang mga panayam sa pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay, sinuri ang mga record sa paaralan at social media ni Sarah, at muling binuo ang kanyang mga kamakailan na gawain. Si Robert Wilson, na waring nagulat, ay nagbigay ng detalyadong salaysay ng kanyang mga kinaroroonan na nagdagdag ng komplikasyon sa kaso habang patuloy ang paghahanap ng hustisya para kay Sarah. Nung gabi ng pagpatay, sinabi ni Robert Wilson na siya ay nag-overtime sa opisina, pinatunayan ng security footage at testimonya ng assistant niya. Sa kabila ng alibay ni Robert, lumitaw ang larawan ng isang sambahayan na puno ng tensyon. Sinabi ng mga kapitbahay na madalas marinig ang mga pagtatalo ni Sarah at ng kanyang ina.
At ayon sa matalik na kaibigan ni Sarah na si Emily Chen, nawalan na ng kasiyahan si Sarah sa kanilang tahanan. Ang forensic team ay nahanap na ang mga ebidensya sa damit ni Sarah ay hindi tumutugma kina Robert o Amanda. Hindi rin natagpuan ang ginamit sa pagpatay. Isang breakthrough ang nangyari nang makapanayam ni Detective Carter si Elena Gonzalez, isang kapitbahay na nakakita ng pagtatalo ni Sarah at Amanda noong araw bago ito nawala. Sinabi rin ni Elena na si Amanda ay mukhang naiinggit sa kanyang anak. Habang lumalalim ang investigasyon, nakatuon ang investigador kay Amanda. Natuklasan ng team ng investigador ang serye ng mga maiinit na text exchanges sa pagitan nina Amanda at Sarah sa mga linggo bago ang pagpatay. Nagpapakita ang lumalaking galit ni Amanda. Ang alibay ni Amanda para sa gabi ng pagpatay ay sinabi niyang nasa bahay lang siya at nanonood ng telebisyon ng mag-isa. Sa paghahanap ng ebidensya sa tahanan ni Amanda, natagpuan ang isang journal ni Amanda na nagdedetalye ng kanyang galit kay Sarah, nagbigay daan sa mas malalim na pagtatanong sa kanyang posibleng motibo. Lumitaw ang mas nakakatakot na katotohanan na ang mga tao sa paligid ni Sarah ay may mga lihim na maaaring magbukas sa kaso ng kanyang pagkamatay. Si Amanda Wilson ay naging sentro ng galit at paghinala ng publiko matapos ang pagkamatay ni Sarah. Isang kapitbahay ang nagsabing nakita si Amanda na umuwing madaling araw noong natagpuan ng katawan ni Sarah, ngunit walang maipaliwanag si Amanda ukol dito. Dahil sa pagdududa ng publiko at media, napilitang arestuhin si Amanda ng mga investigador. Habang siya'y isinakay sa sasakyan ng mga pulis, ang kanyang asawang si Robert Wilson ay tila walang emosyon. Ngunit kahit tila solid ang kaso laban kay Amanda, may pakiramdam si Detective Carter na may mali. Habang nirerepaso ang mga security footage, napansin ni Detective Carter na umalis ang sasakyan ni Robert mula sa kanyang opisina ng mas maaga kaysa sa sinabi nito noong gabi ng krimen. Nagsimulang maghalongkat si Detective Carter sa buhay ni Robert. Muling ininterview ang mga kasamahan at kliyente nito at natuklasang regular na nagkikita sina Robert at Elena Gonzalez, na asawa ng kapitbahay ni Robert, sa isang coffee shop tuwing tanghalian. Hinarap ng mga investigador si Elena na bumigay at inamin ang kanilang isang taon na relasyon ni Robert. Inamin din ni Elena na nagsinungaling siya sa naunang pahayag upang protektahan si Robert. Kumpirmado ni Elena na nagkita sila ni Robert nung gabi ng krimen, na sumasalungat sa pahayag ni Robert na siya ay nag-overtime sa trabaho. Ang revelasyong ito ay sumira sa timeline ni Robert at nagbigay daan sa mga investigador upang makita na ang tunay na suspek ay maingat na naglilihis ng atensyon sa kanya. Sa huli, ang mga investigador ay muling nagkaroon ng direksyon upang hanapin ang tunay na hustisya para kay Sarah. Habang iniimbestigahan ng mga investigador ang relasyon ni Robert at Elena, natuklasan niya ang isang komplikadong web ng kasinungalingan at lihim na tagpuan. Natuklasan sa mga bank records na nagtangka si Robert na maglipat ng malaking halaga ng pera sa ibang bansa, at ang mga email exchanges ay nagbigay ng hint sa kanilang plano para sa isang bagong buhay na malayo sa kanilang mga asawa. Lumapit si Emily Chen, na matalik na kaibigan ni Sarah, kay Detective Carter dala ang personal na tala-arawan ni Sarah. Ikinuwento ng diary ang lumalaking hinala ni Sarah sa relasyon ng kanyang stepfather, na lalo pang pinagtibay ng kanyang nasaksihan isang yakapan ni Robert at Elena. Ang revelasyon na ito ay nagbigay ng malinaw na motibo para kay Robert na patayin si Sarah. Muling sinuri ng investigador ang forensic evidence at natuklasan na ang mga hibla sa jacket ni Sarah ay tumutugma sa bihirang wool blend ng mga suit ni Robert. Ang phone records ni Sarah ay nagpakita ng sunod-sunod na tawag sa opisina ni Robert sa araw ng kanyang pagkawala. Nadiskubre rin ni Detective Carter na bumili si Robert ng hunting knife na tumutugma sa sandatang ginamit sa krimen. Sa mga natagpuang mga ebidensya, naliwanagan ang mga investigador sa lawak ng panlilinlang ni Robert. Hindi lamang niya nilinlang ang kanyang pamilya at komunidad, kundi naligaw din niya ang buong investigasyon palayo kay Amanda. Ang lahat ng ito ay nagtuturo kay Robert Wilson bilang suspect. Ang investigador ay nakahanda na para sa susunod na hakbang ng investigasyon, na ngayon ay nakatutok kay Robert bilang pangunahing suspect. Ang mga investigador ay mabilis na kumilos nang malaman niyang si Robert Wilson, isang respetadong haligi ng komunidad, upang maprotektahan ang kanyang mga lihim. Si Robert ay handang isakripisyo ang kanyang anak sa pagkakasala, malayo sa mga mapanuring mata ng publiko. Pagpasok nila, nakita nila si Robert na kalmado at profesional, na nasa gitna ng pulong kasama ang kliyente. Sa halos bulong na tinig, nang kinuwento ni Robert kung paano siya hinarap ni Sarah sa gubat, nagbanta si Sarah na isiwalat ang kanyang sekreto kina Amanda at sa asawa ni Elena.
Sa takot na mawalan ng lahat, pinatay niya si Sarah ng tahimik at maingat na binalak na isisi kay Amanda, gamit ang lumalalang tensyon. Sa kanyang pagkumpisal, umagos ang luha ni Robert habang inilahad ang kanyang pagkakasala at pagkamuhi sa sarili. Nang inilagay na ni Detective Carter ang posas kay Robert, ang tanging pakiusap nito ay huwag ipaalam kay Elena ang kanyang nagawa. Ang dating ipinagmamalaking si Robert ay pinalabas ng kanyang opisina na may posas habang ang kanyang mundo ay gumuho. Matapos ang 2 linggong paglilitis at ilang oras lamang ng deliberasyon, ang hurado ay naghatol na nagkasala si Robert sa lahat ng kaso, kabilang ang first-degree murder. Ang hukom, binanggit ang brutal na likas ng krimen at ang kalkuladong pagtatangka ni Robert na linlangin ang mga investigador ay hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. Naisakatuparan ng hustisya, ngunit hindi na maibabalik pa ang buhay ni Sarah. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.